Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa patuloy po na pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Indeed, ang pinaglilingkuran po nating Diyos ay Diyos po na personal, Diyos na buhay na ayon po sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang sovereignty, ay ginagawa niya po ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Kaya talagang karapat-dapat po siyang laging sambahin, papurihan at pasalamatan. Kaya ako din po, hayaan nyo na magbalik din po ako ng pasasalamat sa Panginoon. Una po, yung naipatotoo ko po sa inyo na application po ni Sweet doon sa blood center, sa Philippine Blood Center. Nung una nga po ay out of 253 na nag-take ng exam, ay ang pipiliin lang po actually doon sa job opening na yon 3. Pero ang nag-response po ay 253. And out of 253, may pinili po para po sa second stage, para po doon sa interview, mga around 30 sila na pinili. At pagkatapos po nung second stage na yon, mayroon pa pong final interview. At sa biyaya po ng Panginoon ay bukas po, Monday, tinawagan din po si Sweet para sa final interview. Kaya, amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At humingi din po ako uli ng prayer sa bawat isa sa atin. Yun nga po, talagang yung 3 na yon, ang sabi namin, ang aming faith ay, Lord, yung isa doon ay para kay Sweet. At kalooban ng Panginoon ang mangyari at hinaangkin po natin yon sapagkat alam naman natin ang ating Diyos, lahat ng pinakamabuti po ang nais niyang mangyari sa ating, sa bawat isa sa atin. Kaya hinaangkin ko po yon sa biyaya po ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, pinaabot mo na ng final interview, kaya Lord, bigay mo na yung isa. Amen. Praise God. Kaya excited po kami. And by the way, si Jean din po sa ngayon ay she's having her, at least kahit papano po ay meron siyang part-time job. Yung kanya pong pinasukan na nag-OJT siya sa baybayin sa Pasay Taft. After po ng 10 days na graduation, tapos 10 days na pahinga niya, ay tinawagan po siya nung kanyang naging boss doon sa baybayin, isang internet hub na ang kanila pong mga ginagawa ay bibideo, nag-edit ng marami pong mga sites, mga travel sites sa buong Pilipinas, tapos ipinopromote po nila yon. Dahil kilala na si Jean, so hindi na po siya in-interview, tapos ang trabaho po ay work from home, tapos sa ngayon, dahil nga part-time, ay 3 hours a day ang pasok. So mga ganon, at least ay ine-enjoy niya at medyo okay din naman po ang sweldo above ng ordinary, yung sa minimum wage, yung 3 hours. So meron na po siyang ginagawa kahit papaano. At nakakatuwa po sa Panginoon kasi po itong aking 2 anak, bago po, di ba meron po tayong activities, itong June anniversary, and also sa Sariaya naman po, meron pong DBBS. Kaya nung si Sweet po, after niya na siya po ay mag-take ng kanilang oath bilang registered medical technology, ang ginawa po niya, usapan po nila magkapatid na, ate, tapusin muna natin lahat ng mga commitments natin sa Lord, itong DBBS at saka yung yung ating anniversary bago tayo maghanap ng trabaho. So talagang binigay po nila sa Panginoon yung panahon para sa lahat ng dapat gampanin. Kaya wala po silang stress na sinasabay yung trabaho o kaya may mga preparation sila tapos biglang tatawag yung interview or kung ano man na maano yung schedule nila. Kaya sabi nila, hindi, ito na muna, unahin muna natin lahat to. At pagkatapos nun, tsaka tayo mag-focus sa work. At nakakatuwa nga po na, ayun, kay Jean, may kling panahon lang na napahinga. At alam niyo talagang God works very amazingly. Kasi, di ba, na-message ko po sa inyo, lalo na sa umaten ng BU,
1 week po kaming walang wifi dahil nga po nung mga nakaraang mga araw, yung mga ulan at malakas na hangin, naapektuhan po yung cable ng aming internet. So putol po yun. Kaya kung panahon na yon na mag-apply na si Jean ng trabaho, kailangan ng internet dahil work from home. So hindi rin matutuloy yung trabaho. Yeah, everything talaga ay God is putting everything in the right place. Kapag ang ating puso ay talagang unahin ng kanyang kalooban. Napakabuti po na talagang magtapat, maglingkod sa Panginoon. Hindi natin matatalo ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Ang totoo, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Makikita natin ang kaibahan ng mga naglilingkod sa hindi naglilingkod. Buhay ang ating Diyos, alam ng Diyos ang ating mga kalagayan at pangangailangan. Alam niya yung ating mga ginagawa at ayon doon sa ating pagtatapat sa Kanya, kumikilos siya sa ating mga buhay. Amen? Kaya huwag po tayo mapapagod na unahin ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po sayang. Hindi po nababaliwala. Ang totoo, yun po'y investment at ang Panginoon po, kapag ka nagsulit, higit pa sa pangangailangan natin. Kaya sa Lord po ang kapurihan. Amen. Praise God. And also, nais ko din po na iulat na din at ipagpasalamat sa Panginoon. Yun nga po, katulad ng patotoo ni Sister Cora, ay last Friday, nandun po kami sa Pangasinan para nga po doon sa patuloy na gawain doon at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat idinaos po yung gawain doon, pinag-combine po yung nasa Pusurubyo at saka yung nasa Sison, ginanap po sa isang resort sa Sison. Kaya, kumbaga yung dalawang area po na pinagdadausan, malalayo pa po ang pinapanggalingan. Yung isa po ay mga around 30 kilometers pa, sabi ni Brother Willie. Kaya talagang nagbabas pa po sila. Pero ang maganda po yung gawain po natin doon sa Quezon ay sa Sison, sa Pangasinan ay talagang makikita ka ng mga key persons na very interested. Kaya naman yun po yung nagbibigay ng kagalakan sa atin na makita mo na mayroong mga kaluluwa na uhaw sa salita ng Panginoon at tulad ng Panginoon kahit iisa yung nandoon yung Samaritan woman na nandoon sa well. Imagine niyo sinadya yun ng Panginoon, tanghaling tapat, nandoon ng Panginoon para sa isang kaluluwa. How much more yung doon ay pamilya po na dinadala ng Panginoon. Kaya talagang may encourage ka. Amen po ba? Kaya patuloy po natin ipag-pray yung gawain doon. Kumbaga, parang yun yung isang taon ng pag-alaala, ng pagsisimula ng gawain doon. Kaya itong mga susunod na panahon, expectin po natin na God will do even greater things sa lugar po ng Sison at masasama na po natin, Lord willing, sa ating anniversary, may delegates na po ang Pangasinan. Wow! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Nahaharangan itong ano. Sige, thank you. Ayan, salamat. Okay, para po naman sa salita ng Panginoon na atin pong pag-aaralan ngayong araw na ito, ay hilingin ko po kayo na magsipagbukas ng inyong Bible sa dalawang tig-isang talata. Ang isa po ay nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 3 at yung isa naman po ay matatagpuan sa Colossus chapter 3 verse 20. Ang atin pong bibigyan ng pansin sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon is may kinalaman sa divine order in the home. At alam naman po natin na ang ating tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag po upang magsilbing asin at ilaw sa sanglibutang ito. Kaya po sa ating pamumuhay, lalo na po sa ating mga pamilya, kapag may kaayusan po sa ating pamilya, nagsisilbi po ang ating mga pamilya sa harapan ng sanglibutan na asin at ilaw. At sa ganon, naluluwalhati po ang Panginoon. Kaya ngayong araw po ay yan po ang ating bibigyan ng pansin. May kinalaman po sa keeping the godly or divine order in the home. Kaya kung nakita nyo na po sa inyong Biblia ang
1 Corinthians chapter 11 verse 3 and Colossians chapter 3 verse 20. Anyayahan ko po kayo na magsitayo at babasahin po natin ang mga talatang ito. Sabay-sabay po nating basahin. Yung nasa screen po natin ay sa Tagalog at saka sa English, kaya basahin po natin pareho. Okay? Sabay-sabay po tayo. 1 Corinthians 11:3. Ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Sa NIV, now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Colossians 3:20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Sa NIV, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Tayo po'y manalangin muli. Father God, hayaan mo, O Diyos, na ang iyong mga anak na pinalaya mo ay mamuhay nga po ng may kalayaan ng pagsunod sa iyo, may kalayaan ng paglilingkod sa iyo. Matagpuan mo kami, O Diyos, na ang aming mga pamilya ay pamilya na nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Magsilbi kami mga asin at ilaw upang ang sanglibutan na naghahanap ng patotoo ng pagbabago, O Diyos, ay makita ito sa iyong iglesia, Panginoon, that we as your church truly are being transformed from glory to glory. For hanggang maging katulad kami na kalarawan ng aming Panginoong Hesus na nagbibigay po ng kaluwalhatian sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Anumang gawa ng kaaway sa oras na ito upang ang iyong salita, Panginoon, ay mahadlangan. Anumang mga pakana ng kaaway upang ang iyong mga lingkod, O Diyos, ay hindi makapag-focus sa pakikinig ng iyong salita. In the mighty name of Jesus, sa akin po itong sinasaway at ang akin pong idinadalangin ay ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu upang lubusan makapag-focus ang iyong mga anak, Panginoon, sa napakahalagang aral na nais mo, Panginoon, na taglayin ng pamilya, sapagkat ang aming pong pamilya, Panginoon, ay pamilya na nagsisilbing asin at ilaw sa sanglibutang ito. Once again, Lord, receive our praises and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang totoo, ang mensahe pong ito ay binigyan ko na po ng pansin, partly, doon po sa ating Family Day. Ngunit nais ko po na tayo bilang church ay makita po nating mabuti itong mahalagang pamantayan na itinuturo ng Diyos para sa kaayusan ng ating pamilya. Alam po natin na talagang ang kaaway ay busy na sinisira, winawasak ang napakahalagang institusyon na ang Diyos ang nagtayo. Marami pong mga wasak na pamilya. Ngunit ito nga po ang kaibahan. The family of God is a family that is in order. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. So kung ang Diyos po naglagay ng kaayusan para sa pamilya, dapat nating malaman ano yung kaayusan na yon at paano natin mapapanatili ang kaayusan na inilagay ng Diyos sa ating mga pamilya. So, keeping the godly order in the home. Ngunit bago po natin bigyan ng pansin, alamin ano ba yung tamang kaayusan na inilagay ng Diyos sa bawat pamilya, ay alamin po muna natin, ano ba mismo ang ibig sabihin ng divine order? Pag sinabing divine order, ano ba ang ibig sabihin nito? Well, ito po ang simpleng definition ng divine order o yung kaayusan ng Diyos. Divine order is an order of authority and responsibility which is spelled out in the Bible. Na ibig sabihin po, pag sinabing divine order, it refers to the established pattern or structure of relationships and roles within a family, community, or society that is based on the principles of God's creation and His Word. Ang Diyos na Diyos ng kaayusan ay naglagay po ng kaayusan sa lahat ng sangay,
pamilya man yan, sa komunidad man yan. Kaya nga kung mapapansin niyo po, ang isang palatandaan ng kaayusan is God always puts a leader. Kasi po ang isang kalagayan po ng isang leader, hindi lamang ang leader ay para doon sa power. Ang pangunahing layunin ng Diyos, kaya siya naglalagay ng mga tagapanguna, is to put order. At yun po yung makikita natin na pagkilos ng Diyos. He is a God na andun po, Diyos ng kaayusan, at dahil siya ay Diyos ng kaayusan, gusto niya na mapanatili yung kaayusan na yon na kanyang itinatadhana at ipinapanukala para sa pamilya, para sa komunidad, o anumang sitwasyon. So tayo naman po bilang mga mananampalataya, at tayo po may kabilang sa mga pamilya, may mga pamilya tayo, yung kaayusan na yun ng Diyos na inilagay niya sa ating pamilya, ang tungkulin naman natin is panatilihin yon. Alamin natin ano itong mga kaayusan at paano, kumbaga alamin natin ano yung roles and responsibilities natin doon sa kaayusan na inilagay ng Diyos at paano natin mapapanatili yung kaayusan na yon na inilagay ng Diyos sa atin, sapagkat napakahalaga po na pumaloob tayo doon sa kaayusan ng Diyos, sapagkat sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sabi, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ang sabi, there is peace. Where the presence of God is, there is unity, there is peace. So kapag pumaloob tayo sa kaayusan ng Diyos, nandun ang kaayusan ng ating pamilya. Nandun yung kapayapaan sa ating pamilya. At hindi lamang, dahil nandun nga ang presensya ng Diyos, hindi lamang kapayapaan ang binibigay nito. It also speaks of God's protection to our family. As we keep the order of God in our family, in the church, in our society, makaka-expect tayo na nandoon ang protection ng Diyos. To keep the order in our family is to keep the protection of God in our family. Kaya titignan po natin yan sa picture na ito, na katulad po ng ating nakita nung tayo po ay nagkaroon ng Family Day. Ito po ay picture na kung saan ang protection ng Panginoon ay ibinibigay niya sa buong pamilya, katulad po ng isang malaking payong. So kung titingnan niyo po yan, ang malaking payong ay nagsisimbolize ng presence ng Panginoon sa family, at sa ilalim ng Panginoong Jesus ay ang Father na nagpo-protect naman sa kanyang wife and sa kanyang children. So, ang overall na nagpo-protect sa buong family as the family keeps the divine order is the protection of the Lord. Kaya yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Ano yung pananagutan ng bawat isa at paanong mapapanatili ng bawat bahagi ng pamilya ang kaayusan na inilagay ng Diyos, upang sa ganon, manatili sa ating mga tahanan yung protection na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, speaking of protection, kung natatandaan po ninyo, napakahalaga po kasi yung pag-recognize natin ng tinatawag na authority or submission to authority. Nung si Abraham po, kasama po niya si Lot. Dahil kasama po ni Lot, si Abraham na siyang si Abraham ang head na tinawag ng Panginoon para pangunahan ang kanyang patriarch. At habang kasama ni Lot, si Abraham na kinikilusan ng kapangyarihan ng Diyos, tinawag ng Diyos, anong nangyari? Kasama po sa pinagpala ng Diyos, kasama sa pinotek ng Diyos, yung family ni Lot. Kaya every time na magkasama sila, yung pagpapala ng Diyos kay Abraham, nag-overflow kay Lot. Kaya nga dumating sa point na sa sobrang dami na ng kanilang kayamanan, ay nag-aaway na sila. Hindi naman si Abraham at si Lot, kundi yung kanilang mga katiwala, kumbaga nag-aagawan na sila sa dami ng mga alagang hayop, ay kulang na ang damo. Sana nga ganon, ano? Yung iba ay minsan sa lupa nag-aagawan, di ba? Yung magkakapatid, magkakapamilya. Pero ito, dahil wala pong, kumbaga parang kailangan isuga nila sa ganitong lugar, nagkakaagawan sila ng damo. So dumating yung point na pinapili ni
Abraham, si Lot, at kailangan nilang maghiwalay. Pero ang point ko po dito is yung kahalagahan po ng protection to be under our family. Nung humiwalay po si Lot, nagpatuloy ang pagpapala ng Diyos kay Abraham. Pero si Lot, nakita natin, namuhay sila doon sa Sodoma at Gomorrah, and later on, lahat ng mga pinundar nila natupok. Kasi nga, humiwalay siya sa protection ng Diyos sa pangunguna ni Abraham. Now, ganun din po sa ating family. When we recognize the divine order of God in our family, makikita natin, mananatili din yung protection ng Diyos sa ating mga pamilya. Now, sundan po natin yan. Tingnan po natin ang kaayusan na yan na sa isang pamilya ay merong invisible authority na nakapaloob sa isang pamilya. Sa isang pamilya, hindi agad ang Father ang supreme authority, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoon. So yun po yung number one. Christ, we have to recognize that Christ is the supreme authority over our family. And Christ is the head of the husband. Ibig sabihin, sa pamilya, kailangan i-recognize natin, hindi ang ama ang pangunahing authority, kundi Jesus is the Lord of the family. Amen po ba? Huwag po tayong tumulad sa sanglibutan na yes, kinikonsider po na ang ama ng tahanan ang haligi at wala nang mas nakahigit sa ama ng tahanan. Sa atin po hindi. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan na ang sabi doon sa binasa natin na 1 Corinthians chapter 11 verse 3, Christ is the head of the husband, and the husband is the head over his wife, and God the Father is the head of the Lord Jesus Christ. So yun po yung proper na kaayusan sa pamilya. So again, Christ is to be recognized in every family as the head of the father, head of the husband, and overall, He is the Lord of the whole family. Amen po ba? Yan po ang kaayusan natin, mga kapatid, bilang kabahagi sa pamilya ng Diyos. Number two, the husband is the head of his wife and the chief authority over his children. So dito na po papasok yung responsibility ng husband. Siya po ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng ating Panginoong Hesus, at siya naman bilang head ng family, pangangasiwaan niya yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. So the husband lives under the authority of Jesus Christ, and he is responsible to Christ for the leadership and care of his family. At ito po yung kalagayan na napakahalaga na mangyari. At kayo po, halimbawa, sa atin po kasi hindi agad nananampalataya ang mga asawang lalaki. Kaya kung kayo po ay naririto bilang asawang babae at hindi nyo pa po kasama sa pananampalataya o hindi pa pinapangunahan ng inyong asawang lalaki, yung authority na to hindi pa niya ginaganap. Ang tungkulin nyo ngayon bilang mga asawang babae is to pray for your husband to take this responsibility. I-take niya tong authority na to. Kaya nga po, napakahalaga po kasi ganito ang kaayusan ng Diyos kasi gusto ng Diyos na ang father, ang husband, ang nangunguna hindi lamang sa pagpo-provide ng kanyang buong pamilya, kundi the husband to lead his family in the spiritual matters. Yan po yung unang-unang tungkulin ng mga husband sa spiritual na aspeto. Kaya nga po yung Malakias chapter 2 verse 15, pag binuksan niyo po ang inyong Bible, matatagpuan niyo po dyan na iniutos ng Biblia. Sabi, hindi ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa spirito? Ano ang layo niya? Upang kayo ay bumuo ng godly family. So, kinakausap ng Panginoon dito yung mag-asawa. At ano ang purpose ng pag-aasawa? Ang purpose ng pag-aasawa is to raise godly family. And to have a godly family, kailangan ng godly father and godly mother. And to raise a godly family, kailangan pong ma-raise up ng mga godly family ang mga godly children.
Kaya ang tanong, paano mangyayari yon? Yun nga po, kailangan makita natin yung kaayusan ng Diyos. So, the husband is the head of his wife, at ang husband ang dapat unang-una na nagli-lead sa kanyang family para sa Panginoon. Ang husband ang supposed to be nagli-lead sa kanyang family sa lahat ng spiritual aspect. Yun po yung kaayusan kung buong pamilya ay mananampalataya. Pero kung hindi pa, sabi ko nga po sa inyo, it's the time for the wife to pray for their husbands. So makikita po natin, the proper order is the husband submits to the authority of the Lord Jesus Christ. At yun po yung kaayusan. Hindi po pwede na yung mga anak ay directly pupunta sa Panginoong Jesus. Hindi rin po pwede na yung wife directly pupunta sa ating Panginoong Jesus. Sa kaayusan po sa pamilya. Kailangan nilang sundin yung kaayusan na yun. Kasi kung hindi, ay mawawala sila sa kaayusan. Kasi ang inilagay na authority sa family ay ang husband. Now, kung ilalagay po natin ito sa pananampalataya, sa kalagayan ng pananampalataya, may mga tao po kasi na hindi nila kinikilala ang authority ni Jesus, kaya ang ginagawa po nila directly ay, sabi nila, hindi na gusto ko sa Ama lang, ayaw kay Jesus. Anong kalagayan nun? Di ba ang Biblia nagtuturo po na sabi ng banal na kasulatan, kung gusto natin na makarating sa Ama, kailangan dumaan tayo kay Jesus. At tinuro din ng Biblia sa John chapter 6, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ito ang pinagagawa ng Diyos, na kayo ay manampalataya sa akin, ako na kanyang sinugo. So, makikita natin na may kaayusan ng Diyos. Bagamat totoo, pwede po tayong bilang Diyos Ama, ay malaya na tayong makalalapit sa Kanya, kaya lang ang kaayusan na ilalagay ng Diyos is to go to God, the Father, we have to surrender our lives to Jesus. At makaparoroon lang tayo sa Ama kapag tayo ay pumaloob sa ating Panginoong Jesus. So ganun din po, sa kaayusan sa pamilya ng Diyos, we have to know the proper order. Ngayon naman po, tingnan natin yung kaayusan na binigay ng Diyos sa asawang babae. Okay, so una po ay yung husband, yung Christ, tapos husband. Tapos tingnan po natin yung sa wife, sa third. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ano ang kalagayan ng asawang babae? The wife is to be the helpmeet to the husband. Tandaan niyo po, nakita ng Diyos na nalungkot si Adan, kaya binigyan siya ng katuwang. Sa panahon po natin ngayon, pag sinabi po yung katulong, bumaba na masyado ang kaisipan doon sa salitang katulong, na hindi naman po talaga ganun kababa ang ibig sabihin ng katulong nung ginamit po sa Biblia. Yung salitang katulong, ang ibig sabihin po niyan, pag meron kayong papasanin, pareho kayong magpapasan. Ngayon po, ang ibig sabihin po ng katulong sa atin is siya ang gagawa ng lahat ng bagay kasi siya ay binayaran dahil siya ang katulong. At minsan, gano'n na rin ang tingin ng mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Kasi sabi, katulong ka eh. Kaya lahat ng gawain ay para lamang sa babae. Mali po yun. Napakataas po ng ibig sabihin ng salitang katuwang sa Biblia. Actually, yung word na ginamit para sa katulong, ay ginamit din ito na word referring to God Himself. Na ang Diyos ang katulong natin sa ating mga ginagawa. So dapat ganun din natin makita, tayo mga asawang lalaki, dapat ganun nating makita yung ating asawang babae na sila ay ibinigay ng Diyos sa atin para ating maging katuwang. Hindi sariling, yung pahirapang mag-isa na sila lang ang gumagawa dahil yun nga ang kaisipan, pagkatulong, siya ang dapat mababa lang lahat. Dahil binabayaran naman ng katulong, ay siya ang lahat gumagawa ng lahat ng bagay. Mabuti pa nga ang katulong binabayaran, ang mga asawang babae ay hindi po binabayaran.
Eh baka pag magpabayad po yan, baka hindi natin kaya yung kanilang presyo sa dami po ng mga ginagawa. Di po ba? Mahirap po. Pero yun nga po, salamat na inilagay ng Panginoon ang mga babae para ang lalaki ay may katuwang. So the woman is considered as the second authority over the children. Dapat maging malinaw ito. Kayo po mga asawang babae, kayo po yung second authority. Hindi po kayo yung una. Minsan kasi naaagaw po yan. Ni-usurp ng babae yung authority ng husband. No, you are the second authority over the children. And the wife lives under the authority of her husband, and the wife is responsible to him for the way she orders the household and cares for the children. So, ulitin po natin yung order. Si Christ, ang pinakamataas sa kaayusan sa pamilya. He is the supreme authority. Second, the husband submits to the authority of the Lord, and he is the authority over his family. Kaya pag may kinalaman sa pamilya, ang authority ay yung husband. Pero sa buong pamilya, ang authority, ang supreme authority ay ang ating Panginoon. Pagkatapos nun, ang wife naman, siya ang second authority. Kaya mapapansin nyo, pag wala ang husband, dahil naiiwan ang wife, siya ang nagmamanage ng bahay, siya ang nag-asikaso ng kanyang mga anak. So yung authority na yun, nire-recognize po yun sa pamilya. Ngayon, pang-apat po ay yung children. Ano naman ang role and responsibilities ng mga children sa family? So children are to be obedient to the parents, and they are to love their parents. So ito po yung responsibility ng mga anak sa pamilya. The children live under the authority of both parents. Mga anak, hindi lamang ang i-recognize ay isang authority. Hindi lamang ang authority ni nanay ang laging kikilalanin at si tatay dahil lagi nagtatrabaho at bihirang makita sa bahay, ay parang i-ignore na yung authority ni tatay. Hindi. Ang nanay din, ang pananagutan nyo, in the absence of your husband in the family, you should always bring up the authority of the father over your children. Kayo mismo ang dapat laging magpa-recognize ng authority na yon. Kasi minsan, ang nangyayari nga po, doon nagkakaroon ng tinatawag na para bang nagkakaroon ng unfair na, yung parang, ano tawag natin doon? Merong kinikilingan, mas may kinakampihan, at madalas, ang nangyayari po, dahil nga ang mga mothers o yung mga wife ang madalas nakasama ng mga children, so sila ang magkakampi madalas. Dapat hindi po magkaroon ng ganong sitwasyon. Dapat laging aayusin natin yung order na inilagay ng Diyos, at yung mother, lagi niyang ipapaalala sa mga anak that the head of the family is the father. Sa ganung kaayusan, again, mahalaga po ito sapagkat the more we keep the godly order in the home, we are keeping the protection of God in our family. Okay, so sa children, the children are to be obedient to the parents, and the children are to love their parents. Ngayon, pupunta po tayo later on, tututukan po natin itong aspeto ng mga children, pero gusto ko po muna na bigyan natin ng pansin itong God's order for the wives. Mas linawin pa po natin itong kaayusan na ibinigay ng Diyos para sa mga asawang babae. Okay? Familiar po tayo doon sa tinatawag na ladies first. Ayan, di ba? Familiar po tayo dyan. Ladies first. Kaya pagka mayroon pong mga pagtitipon, kung wala pong seniors, una muna ang lady. So, ladies first. Ang Biblia din po ay kinukonsider po yung katotohanan na yan na ladies first. Kaya hindi po accident na dito po sa ating pong bahagi ng banal na kasulatan sa Efeso chapter 5,
verses 22 hanggang 24, ang unang in-address ay babae. Kaya sabi dito, sabi po sa Ephesians 5:22 hanggang 24, wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. So ito po yung kaayusan ng Diyos para sa inyo ng mga asawang babae. You have to submit to your husbands. Sabi sa Tagalog, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Pero sa panahong ito, kapag pinag-usapan po yung salitang pagpapasakop, particularly ng mga babae sa asawang lalaki, alam natin na ito pong kaisipan na ito, nilalabanan na po ito ngayon ng kaisipan na ang lahat ay pantay-pantay. Kaya nga po, minsan sa pagkakasal po, di ba may mga ninong at ninang, at dahil nga po nandito na tayo sa modernong panahon na ito ay nilalabanan, yung kaayusan ay nilalabanan, yung kaayusan ng Diyos na yung asawang babae dapat nagpapasakop sa asawang lalaki. Ano sasabihin ng mga ninang sa kanilang mga inaanak? Sabi, anak, pag natutulog na ang asawa mo, hakbangan mo para hindi siya masusunod sa iyo, ikaw ang masusunod sa kanya. Eh hindi nila alam na yung ginagawa nila na yon, nilalabanan nila yung kaayusan na inilagay ng Diyos that wives should submit to their husbands. Pero ano yung tinuturo sa panahon natin? Hakbangan mo. Hindi po pwedeng siya ang masusunod. Imagine niyo po yun. Mawawala sila sa kaayusan. Bakit po? Kasi nga po, sa panahon natin na ito, lalo na ang mga babae po ay mga achievers, ang mga babae po mas malaking kumita, ang mga babae po ngayon ay mas maraming professionals kesa sa mga lalaki. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi na dapat mag-submit ang asawang babae dahil doon sa mga kalagayan na yon. Hindi. Pansinin niyo po, napakalinaw ng paalaala ng banal na kasulatan. Ang pagpapasakop ng asawang babae sa asawang lalaki ay walang anumang kondisyon kung hindi ipinapatanaw ng Panginoon na kailangan kang mag-submit sa iyong asawang lalaki sapagkat ang iyong asawang lalaki ang nagre-represent ng Panginoon sa inyong tahanan. The reason why wives should submit to their husbands because Christ as the head of the church, kung saan ang church ay nagsasubmit sa Panginoon, ganun din ang pamilya na simbolo ng iglesia, the wife should submit to her husband because her husband represents Jesus in their family. So wala pong issue doon ng gender equality. Ang meron po doon is pagpapasakop sa authority. Irregardless po ng status, irregardless ng pinag-aralan, kailangan ang gawin ng babae, kilalanin ng authority ng kanyang husband as authority that comes from the Lord. Andyan po ba kayo? Kaya ibig sabihin po, sa mag-asawa, hindi po dapat maging issue sa inyo, lalo na sa asawang babae, na, naku, bakit ako magpapasakop sa asawa ko na yan? Eh, naku, ang hina-hina ng kokote. Eh, ako naman talaga ang nasusunod sa aming bahay. Hindi. Hindi po kasama sa issues yun. Ang issue is, kahit na ano ang kalagayan ng asawa mo, kailangang tingnan mo siya as if Christ is with him. Kaya kailangan mong magpasakop sa iyong asawang lalaki. Naunawaan po ba ninyo, mga asawang babae? Napakahalaga po ng katotohanan ito. Ang totoo, siguro parang ano na rin to, marriage counseling. Kasi yung iba sa atin ay pumunta sa pag-aasawa na hindi alam itong kaayusan na to. Bigla na lang pumasok sa kalagayan ng pag-aasawa.
wala pa namang school ng pag-aasawa. May school sa engineering, sa medicine, pero pagdating sa pag-aasawa, walang school. Di ba? Basta ka na lang pumasok dyan, hindi mo alam. Kaya nga sa atin, napakahalaga ng counseling. Kasi pinapaliwanag natin ang mga kaayusang ito. So, the wife's submission to her husband is not conditional doon sa kalagayan ng mundo. Na kailangan ng patalinuhan ito, hindi. O kaya naman dahil mas malakas ang boses ng misis, kaya dapat magpasakop si mister. Well, tandaan niyo po, kung minsan man ay tahimik kami dahil mas malakas nga ang inyong boses, hindi po nangangahulugan nun naman yung silence namin ay pagsusuko ng aming authority. Para na paano si Brother Orly doon. Ano lang kami, yung pinapakita lang namin that we love you, we respect you, pero kapag kakailangan po namin i-assert yung aming authority over you, ay dapat i-recognize po ninyo. Kasi po, napakahalaga po na makita natin ito, nakaayusan sa pamilya ng Diyos. Kaya, yung sample po na ibinigay ng Panginoon na submission is through the church. Kung paanong ang head ng ating iglesia ay ang Panginoon, kini-question ba natin ang headship ng Panginoon? Di ba hindi? We just submit to the Lord. Kasi siya ang ating Panginoon. So, ganun din daw sa pamilya. You don't question the headship of your husband. You just submit to the headship of your husband. Why? Because God puts your husband in your family as representative of the Lord Jesus. Kaya nandun yung paggalang. Ang totoo sa banal na kasulatan, even Sarah called Abraham Lord. His Lord. Kaya yung paggalang sa asawang lalaki, napakahalaga po yun mula sa asawang babae. Pero alam natin, maraming dahilan ng away ng pamilya is nagkakaroon ng problema ang babae na mag-submit sa kanyang asawang lalaki. Sa totoo lang. At maging minsan sa mga mananampalataya. Kaya lang hindi dapat ngayon mangyari dahil meron talagang kaayusan na inilagay ng Diyos because as we keep this divine order in the family, nagsisilbi tayong asin at ilaw. Kasi magandang tingnan ang isang maayos na pamilya mula sa mga hindi nananampalataya. Pag nakikita nila yung kaayusan ng ating pamilya, ang nakikita nila ay ang presensya ng Diyos. Pero ang pamilyang walang kaayusan, ang pamilyang maaway, kahit sabihin pa natin tayo'y mananampalataya, hindi nila paniniwalaan yon. Kasi ang nakikita nila, yung kaguluhan sa ating pamilya. That's why we have to keep the order, the divine order in our family. Because we represent tayo yung nagre-represent ng kaayusan ng Panginoon, ng presence ng Panginoon. Amen po ba doon? Yan. So, wives, kahit na anumang kalagayan ng inyong asawa, mas mataas ang inyong antas sa inyong asawa, you have to submit. Now, isipin niyo po or tandaan niyo po, hindi po naman sinasabi na pag ikaw nag-submit sa iyong asawa, ay ibinababa mo na ang iyong sarili. Kasi minsan nga po, yung submission ay sa iba, kaya hindi nila ginagawa yon dahil ang iniisip nila, parang ibinababa nila yung kanilang sarili. Hindi po. Ang totoo, pagka po kayo ay nagsasubmit sa Panginoon, ay hindi po nababawasan ang inyong pagiging o yung pagkababae ninyo. Kasi di ba, ang idea ng iba, pag 100% ka, tapos binaba mo yung sarili, parang 50% na lang. Hindi. Pag nag-submit ka bilang asawang babae sa iyong asawang lalaki, nananatili ka pa rin 100% woman. Ikaw pa din yung babae na yon. Kaya lang mas maganda nga ang tingin ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ikaw yung babae na marunong magpasakop. Mas lalong, di ba sabi, nagpapakababa ay itinataas. Kaya yung iba na mahirap magpasakop, mas lalo silang nagkakaroon ng problema sa pamilya. Pero ang babaeng marunong magpasakop sa kanyang asawang babae, ay mas lalong nagaganap niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon, ano po ang result kapag ka ang babae ay nag-submit sa kanyang asawang lalaki doon sa kaayusan ng Diyos sa kanyang family? Result when a woman submits to God's order for the wives, ang result po niyan is, of course, kung paanong ang pamilya na nasa ilalim ng authority ni Jesus ay mayroong protection, the same thing din po sa babae, sa asawang babae. Kapag ang isang babae ay nagpasakop sa kanyang asawang lalaki,
yung protection ng kanyang asawang lalaki, mararanasan niya. Kung paano ang Panginoon ay nagpo-protect din sa buong pamilya. Kaya ibig sabihin po nito, ang asawang babae na pumapaloob sa kaayusang itinakda ng Diyos sa kanilang tahanan, ay pumapaloob siya sa mismong proteksyon na itinadhana ng Panginoon sa kanyang pamilya. Bakit po? Kasi po, a husband's authority and a wife's submissiveness to that authority is a shield against Satan's devices. When a husband submits to the authority of Jesus and the wife recognizes the authority of her husband, anong sabi ng banal na kasulatan? It is a shield. Anong ginagawa ng shield? Yung protection ng Diyos laban sa anumang panggugulo at paninira ng kaaway, napipigilan. Kasi nga, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at ang diablo, ang Diyos ng kaaway. Hindi naman siya Diyos kundi siya ang author ng kaguluhan. Kaya kapag nawala po yung kaayusan na yon, ang maghahari sa tahanan ay sigalutan. Pero kapag merong proper order, anong nangyayari? Yung buong family, nararanasan yung shield of protection ng Panginoon so that the attacks of the enemy will not penetrate that family. Amen po ba? Ay napakahalaga po nito mga kapatid na makita nating mabuti. Ngayon, ano mangyayari kapag ang asawang lalaki o kaya, halimbawa, yun po yung pananagutan, dapat maging malinaw sa atin. The husband is the authority over his family. Ngayon, what will happen if us, husbands, tayong mga asawang lalaki, inignore natin itong responsibilidad na ito? Anong mangyayari? Binigay ng Panginoon yung kaayusan, pero tayo bilang mga asawang lalaki, tinalikuran natin itong katotohanan na ito. Ano po ang pwedeng mangyari? Kapag ginawa po natin yon, mapapansin nyo po, magte-take over ang asawang babae. Kasi ang asawang babae po, yun lang naman ang hinihintay niya. Actually, kayo po mga babae supposed to be are the pushers of your husband. Huhulihin po kayo, matutukhang kayo kasi mga pusher. Pero ang ibig sabihin po, kaya nga po tinawag na katuwang, yung vision and dreams na inilagay ng Panginoon sa asawang lalaki, kayo po ang kasama ng asawang lalaki na tumutupad nito. At pag hindi ito tinutupad ng lalaki, pinapaalala nyo yon. Ipupush nyo yung inyong asawang lalaki para alalahanin yung mga pangarap ninyo together para sa inyong ministry, sa inyong family, o sa ano pa mga bagay. Kayo po ang taga-push nun. Kaya pagka nakakalimutan yon, kayo yung dapat nagre-remind. Hindi kayo ang dapat mag-obstruct sa dreams and visions ng inyong asawa. Halimbawa, ang inyong asawa, nakatingala minsan at sabi niya, alam mo, isang araw nakikita ko yung ating buhay, ganito, tigil-tigilan mo nga yan, nakatingala ka na naman. Bumubuo pa nga lang ng pangarap, ay sinira na agad. Dapat ganon, kahit man lang sa pangarap ay samahan nyo. Oo nga, Han, ganito yan, ganyan, di ba? Kasi yun po talaga ang trabaho ng asawang babae. At pag yung lalaki, nakalimutan niya yon, and totally i-desert niya yung kalagayan na yon, ano mangyayari? The woman will usurp that authority. Siyang tatayo. Halimbawa po, mapapansin nyo, may mga irresponsible na husband. Anong gagawin ng mga asawang babae? Hindi siya papahayag na magugutom ang kanyang anak. Hindi siya papahayag na titingala na lang ang lahat. Gagawa ng paraan yan. Lahat ng pwedeng gawin ng isang asawang babae para iligtas ang kanyang pamilya, gagawin niya yan. Kahit nakikita niya yung kanyang asawa walang ginagawa, hindi siya papayag. Siya merong gagawin. Kaya lang sa part ng family, hindi dapat ganon. Dapat ang gumagawa nun, hindi yung babae, yung lalaki. O, yun, dahil ayaw, so usurp niya, inagaw niya. Ayaw naman di ba?
Opo. Hindi, pero totoo po yun. Hindi, pansinin niyo po, kahit doon na lang sa Garden of Eden, ang inutusan po ay lalaki. Kaya yung instruction ibinigay sa lalaki. Kasi yung instruction na yon, kailangan niyang sabihin yon sa babae. Siya directly ang kinakausap ng Diyos. Yun pa rin ang kaayusan in the Garden of Eden eh. God speaking to man and man governing his family. Pero ano nangyari nung si Eva ay malayo sa presence ng Diyos, malayo sa presence ng kanyang asawa? Ayun, ang kausap niya, ang ka-fellow niya ay si Satanas. Sila ang lagi nag-sharing araw-araw, di ba? Kaya ano nangyari? Doon sa pag-sharing nila, nahulog si Eva. At nung mahulog si Eva, eto, dumating si Adan. At siya pa ang nag-alok kay Adan. So, supposed to be, si Adan ang dapat maglilid kay Eve. Pero that time, tandaan niyo po ha, nung nagkasala si Eva, hindi pa agad ibinigay yung pronouncement ng curse. It was until Adam took the bite that the curse has been pronounced to both of them. Nasundan niyo po ba? Nung nagkasala si Eva, hindi yun i-consider agad. Pero dahil nga si Eva, ang ginawa niya, siya ang nag-lead sa kanyang family at si Adan naman, nagpasakop siya kay Eva, ibinaba yung pronouncement. Kaya yung curse, naranasan natin. Kasi hindi yun ang kaayusan. Ang kaayusan, napakadali para kay Adan na tanggihan yung inaalok ni Eva para manatili yung kaayusan na ibinigay ng Diyos. Pero hindi. Inagaw ni Eva yung authority na supposed to be para kay Adan. So the man is to lead the family, not the wife. Andyan po ba kayo, mga asawang babae at asawang lalaki? Diba? Yun po yung kaayusan ng Diyos. At dahil alam ng Diablo na kapag ka nawala sa kaayusan ng pamilya, kapag ka ginulo niya, pag hindi sumunod ang pamilya sa kaayusang ito, alam niya, doon lang siya makakapenetrate. Kaya yun ang ginagamit niyang pamantayan. Guguluhin niya muna ang kaayusan. Pipilitin niya na ang babae i-usurp ang authority ng kanyang asawang lalaki. Eh, yung asawa ko naman kasi bakit ako magpapasakop dyan? Baba na nga ng pinag-aralan, tamad pa. Samantalang kailangang ipakita niya yung respect sa kanyang asawa, mag-submit siya sa authority. Pero yun ay pinapakita ng kaaway. Kaya ano mangyayari? Dahil nagkakaroon na sila ng sigalutan, ano nangyayari sa pamilya? Ang naghahari na ang babae na supposed to be ang lalaki. At dahil naghahari ang babae, kasama niya naghahari si Satanas. Kaya nga, anong tawag ng mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae? Diba? Sabi nga ng mga anak, ayoko na umuwi sa amin. Talagang, sabi nila ay parang impyerno. Di ba? Tatay ko, demonyo. Nanay ko, demonya. Ano natawag sa akin? Kasi pag nag-aaway, napaka-demonyo mo. Tapos sabi naman ng asawang babae, ay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae na tinawag sang demonyo, mas demonya ka. Yung anak, siya ang anak eh. Ano kaya ako sa aming pamilya? Oy, demonyito siya. Gusto mo ba doon sa pamilyang ganon? Di ba? So, nagugulo ng kaaway. Kasi yun yung naalis sila sa kaayusan ng Diyos. Kaya yun yung dapat nating pinananatili. We have to be in the order of God. Kaya ano po nangyari? Sabi po ng unang Timothy chapter 2, verse 14, ang nadaya po ang babae, pero ang nagkasala ay si Adan. Sabi po, and Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. Kaya ang tinatarget po ng kaaway, una, para alisin po yung godly order in the home, ay yung asawang babae, papalabanin niya sa kanyang asawang lalaki para maagaw po yung authority na yon. At pag nawala na yung authority na yon o yung kaayusan na yon, pwede nang kumilos ang kaaway. Kaya yun po yung dapat nating panatilihin. Now, ano naman ang God's order for children? Okay, mga anak, pakinggan niyo po ito, mga kabataan. God's order for children
ay iniutos po doon sa Colossians chapter 3 verse 20 na ang sabi po ay, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." So ang utos po para sa mga anak ay magpasakop sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga magulang. At the more na natututunan ng mga anak ang pagpapasakop sa mga magulang, hindi na po magiging mahirap sa kanila na magpasakop sa ating Panginoong Hesus na hindi nakikita. Kasi po, kung paano ang asawang lalaki ang representative ng Lord sa tahanan, kaya ang babae dapat magpasubmit sa asawang lalaki sa tahanan, ganon din naman ang mga magulang ang representative ng Diyos sa pamilya, na kahit hindi nakikita ng mga anak ang Diyos, dahil ang Diyos ay invisible, He is a God na hindi natin nakikita ng ating visible na mata, pero nandyan siya. Pero dahil natututunan ng mga anak sa maagang panahon na sila'y nagpapasakop sa kanilang mga magulang, pag itinuro nating mga magulang sa ating mga anak na meron pang Diyos na hindi nakikita na dapat nilang sambahin at kilalanin, hindi po magiging mahirap sa kanila. Bakit? Kasi tayo naman ang nagre-represent sa invisible God in our family. Kapag ka natutunan nilang mag-submit sa atin, tapos dinala natin sila sa ating Panginoon, madali nilang magagawa. Pero pag hindi natin itinuro sa mga anak natin habang murang gulang pa, na matutunan nilang mag-submit sa atin, huwag niyo pong asahan na yung inyong mga anak, yung hindi nakikita ay magsasubmit sila. Tayo nga, nakikita nila, wala silang respeto, hindi sila marunong mag-submit sa atin. Paano pa natin silang matuturo ang sambahin ang hindi nila nakikita? Kaya napakahalaga po na sa murang gulang, tayo ang nagpapakilala sa kanila o sinasanay na sila natin sila ng pagsamba, ng pagkilala sa mga authority, at tayo yung unang authority na nakikilala nila. Tapos later on, ipapakilala natin sila sa authority na hindi nila nakikita, na kailangan din nilang kilalanin. That way, lalaki sila na meron palang authority sa aming bahay, pero meron pang masigit na authority na dapat namin pinagsasubmitan. Sino yon? Yun yung aking Panginoon at aking tagapagligtas. Kaya ang pagliligtas ng Diyos, sa bahay pa lang dapat nagsisimula na. Tayo yung nagtuturo ng kaligtasan sa ating mga anak. Yun yung primary responsibility ng mga magulang. At ito po ang maganda. Ang isang bata po na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, isang bata na obedient, at isang bata na hindi niya nakikita ang Diyos, pero dahil natututunan niyang kilalanin ng kanyang mga magulang, yung bata na yon, alam niyo po ang mangyayari. Yung bata na marunong sumunod sa magulang, ito po ang isang quotation na nakita ko po. Jesus lives and works in the lives of an obedient child. Kapag natutunan po ng isang bata na maging masunurin sa kanyang magulang na kanyang nakikita, mararanasan niya na sumasama sa kanya ang Diyos dahil sa kanyang pagiging masunurin. At mauunawaan niya na mabuti ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Makikita po natin yung katotohanan na yan. Hindi po pwede na ang isang bata na masuwayin sa pamilya, sa magulang, tapos aasahan niya na ang Diyos ay kasama niya, pinagpapala siya, hindi po pwedeng mangyari yon. Pero makikita niya yung kaibahan na kung paano tinuturuan siyang sumunod ng kanyang mga magulang at nagiging mabuti siyang anak, ay ganun din naman nire-recognize ng Panginoon yung kanya pong pagiging masunurin at pinagpapala siya. Kaya lumalaki po ang bata na merong pagkatakot sa kanyang magulang at lalong higit may pagkatakot sa Diyos. Kasi nauunawaan niya yung kahalagahan ng obedience. At sino magtuturo nun? Tayo po mga anak, mga magulang sa ating pamilya. Now, ito po ang kalagayan mga kapatid. Ang mga anak po, kaya po minsan hindi lang magulo ang tahanan dahil yung authority ng father and mother ay nagugulo,
iiwanan ng asawang lalaki yung kanyang authority at i-usurp naman ng babae yung authority na ito. Minsan, kaya din magulo ang pamilya sapagkat yung authority ng parents, china-challenge ng mga anak. Kaya ang tanong, bilang mga magulang, paano po natin i-handle ang ating mga anak na constantly china-challenge po yung ating parental authority? Normally po, merong tatlong reaction ang mga bata, ang ating mga anak, over our parental authority over them. Ano po yung una? So, punta po tayo dito sa reactions of our children sa ating parental authority. Number one, the child will sometimes chafe under the parent's authority. Yung word na chafe, ang ibig sabihin po nito is, yung para bang, yung isang sitwasyon na parang, awkward sila or hindi sila easy doon sa sitwasyon na yan. Yun po ang ibig sabihin ng shape. Para bang nai-irritate sila na gawin ang isang bagay na hindi naman sila easy na gawin ito. Pero dahil inuutos ng magulang, ipinipilit sa kanila ng magulang, reluctantly, susundin nila pero deep within. Kaya nga minsan pag nag-uutos tayo, minsan sabihin natin, sa Quezon po kasi, ang paghuhugas ng plato, ang tawag po doon ay pagdadayag. Dayagin mo na yung mga pinagkainan. Dito sa atin, di ba, linisin. Tapos doon din po, sa atin po, pag sinabing maglandi, ay masama po ang ibig sabihin nun. Di ba? Yung naglalandi ka, inuuna mo kasi ang paglalandi kaysa pag-aaral. Masama ang ibig sabihin nun. Doon naman po sa Quezon, pag sinabing naglandi, naglalaro naman. Huwag mong landiin yung pagkain. Masisira yan. Ibig sabihin, parang nilalaro mo siya. Ngayon, halimbawa po sa ating mga anak, anong bagay yung parang awkward silang gawin at napipilitan sila. Yung minsan, uutusan natin sila, linisin, hugasan mo na yung plato. Minsan, hindi iniisip nila na may mga iba silang ginagawa. At dahil ginamit natin yung ating parental authority, paano mo malalaman na irritated sila doon sa iniutos mo? May maririnig kang dabog. Yung ibang stroke pa ng ng ibang mga bata. Dahil lagi nakakabasag, wag ka na nga maglinis yan. Nauubos yung ating mga plato. Yung pala, stroke na ng bata yun. Kasi alam niya, every time na makakabasag siya, ay mababawasan yung kanilang Sabi ng nanay, pag ito lagi ang inutusan ko, ubos na yung aming kagamitan. So wag ka na nga ibig sabihin, nagtagumpay yung bata doon sa parental authority. Kasi minsan, nahihirapan sila, pero dahil may parental authority tayo sa kanila, reluctantly susunod sila, pero may dabog. Di ba? Ako na lang lagi, bakit hindi si kuya, kaya si ate? Ikaw ang bunso eh. Mga ganong pero nahihirapan sila doon. Tapos eto pa minsan, yung pagmamano na lang, simpleng pagmamano. Hindi maintindihan ng mga maliliit na bata yon na bakit pag mga bata ka, pag may nakita kang matanda, kailangan magmano. Siyempre, para sa kanila, discomfort yan na bigla ka na lang hihilain, magmano ka kay ganito. Tapos may nakita na namang dapat magmano ka. Para bang uneasy silang gawin yung mga bagay na yun. Pero dahil itinuturo natin, kailangan nilang sumunod. So yun po yung tinatawag na isa sa reaction ng mga anak natin over our parental authority. Minsan, irritated sila, minsan, nagagalit sila, pero dahil anak sila, wala silang magawa. Yun po yung unang kalagayan. Pero ganun pa man, ay bilang mga anak ng Diyos, lalo na kayong mga kabataan, kailangan pa rin ninyong sumunod talaga sa kalooban ng Panginoon. Sabi, obey your parents in everything, love your parents. Yun pa rin yung dapat sundin. Isang bagay po na kinaka-irritate ng mga bata na ito rin minsan ay problema nga ng mga magulang. Kasi minsan meron tayong itinuturo sa ating mga anak na hindi naman natin sinasabi ang dahilan. Kaya the more na nai-irritate sila. Yung nanonood ka ng TV, tanghaling tapat, biglang papatayin at patutulugin ka.
Di ba? Enjoy na enjoy ka doon sa palabas, pero biglang pinatay. Wala man lang di ba? Biglang pinatay, tapos oras na natulog, tulog na kayo. Buti sana kung in-explain man lang na pag natulog kayo, ay, ayan, may health benefits dyan, di ba? Ang pagtulog ay nagpapaganda, mabilis kang lalaki. So hindi, minsan may mga magulang na hindi in-explain yon. Basta ginagamit niya yung kanyang parental authority over their children. Kaya minsan, nagagalit, nagpupuyo sa galit ang damdamin ng mga anak kasi parang may na-deprive sa kanila na hindi nila naintindihan pero kailangan nila sumunod. Tulog, di ba? So, mga bata naman, tulog. At pagka hindi tulog, may kurot na mararamdaman. So, kailangan magtulog-tulugan. Yung mga ganong bagay, no? Pero lately, ako naunawaan ko, may mga magulang na ina-explain, yun nga, na mahalaga ang pagtulog, nakakatulong sa paglaki ng bata. At pag nagtatrabaho ka na, kahit gusto mong matulog, lalo na pagkapananghalian, gusto mo mang matulog, hindi ka makakatulog kasi oras ng trabaho. Di ba? Pero yung iba pong nagtatrabaho, natutulog pa rin kahit oras ng trabaho. Pero nung bata, kahit gusto niyang oras na ng tulog, ayaw niya matulog kasi gusto niya maglaro. So dapat pala may paunawa natin sa ating mga anak na matulog na kayo na matulog habang pinatutulog kayo. Kasi pag nagtatrabaho na kayo, kahit gustuhin nyo namang matulog, hindi kayo pwedeng matulog kasi bayad ang oras nyo. Kailangan nyong gising sa inyong trabaho. Diba? Yun yung mga bagay minsan na irritated ang mga anak natin at may dahilan sila para ma-irritate. Dapat matutunan nila yon ng maluwag sa kanilang kalooban. At ang maganda, sabi ng Biblia, sa Exodus chapter 20, di ba? Anong utos, mga anak? Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Yun. Bakit? Kasi ito yung utos na mayroong pangako. At anong pangako? Long life. Di ba? So yun man lang masabi natin yan sa ating mga anak, mabuti ang sumunod, hahaba ang inyong buhay. Pero minsan, kung hindi natin yung sasabihin, hindi nahahaba ang buhay nila kasi nagkikim-kim sila ng galit. Kasi hindi nila makita yung magandang reason ng pagsunod. Kasi hindi natin man lang sinasabi. Sabihin natin yung magandang dahilan kung bakit nila kailangan sumunod. Anak, ang masunuring anak, pinagpapala ng Diyos. Si Isaac, napakamasunurin sa Diyos. Napakamasunurin sa kanyang tatay. Iaalay na siya sa dambana, masunurin pa rin. Minsan tayo maliit na bagay, hindi natin yung ma-explain sa ating mga anak. Ano ang mararamdaman nila? Para sa kanila, parang sinisikil natin yung kanilang karapatan. Pero kung ipapaliwanag nating mabuti, I believe, yung order ng Diyos sa kanila for children to be obedient to their parents, gagawin nila yon. Provided gawin din natin yung ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga magulang. Number 2 po, na pwede po maging reaction ng mga anak over our authority sa kanila. A child may test his parents' authority. Hindi, yung una po ay medyo irritated, pipilitin niya na sumunod kahit na masama sa kanyang kalooban. Pero this time, ang isang bata na nakikita niya na
kung kaya niyang i-challenge yung authority ng kanyang parents, gagawin niya. Kaya nakikita po natin, may mga bata na nagtatantrums. Di ba? Pagka mayroong gusto ang isang bata at sinabi ng nanay, hindi po pwede yan. Igigiit pa rin yan ng isang bata. Gagawa siya ng paraan. Paano magigiit? Yun. Yung talagang iyak na parang hindi na mapatid, na halos nagkukulay blue na siya. Eh yung nanay naman, syempre naman, di ba? Yung, ano tawag natin doon? Yung parang halos, mauubos na yung hininga dahil talagang yung iyak niya. Di ba? Pero minsan, strategy ng anak yun. Para i-test na pasunurin niya yung kanyang magulang sa kanya. Pero ito po, mga kapatid sa Panginoon, tayo bilang mga magulang, minsan po, ginagawa man ito ng mga anak natin sa atin. May mga anak po na tinetest nila yung authority ng kanilang mga magulang to see kung talagang hanggang saan nag-stand firm ang kanilang mga anak, mga magulang. At the more na nakikita nila na tayo po ay nag-stand firm doon sa ating authority sa kanila, sa una parang sila doon, nagre-resist, pero the more na nakikita nila yung atin pong pagiging firm, nagiging panatag sila. Kasi alam nila, mapagdedependihan nila yung kanilang mga magulang, hindi pa bago-bago ng isip. Strong ang kanilang parents. China-challenge man nila tayo, pero pag nag-stand firm tayo, mas nakikita nila na, ito palang aking mga magulang, ganito talaga. Talagang ang gusto niya, sumunod ako sa kanya. So mas lalo silang nagkakaroon ng sa atin, ng pagtitiwala, lumalakas ang kanilang kumpiyansa dahil ang nakikita nila doon sa mga decisions na ginagawa natin sa kanila, kahit na minsan parang ito ay para sa tingin nila sumasaklaw o bumabawas ng kanilang mga limitasyon o ng kanilang kalayaan. Pero pag naging firm tayo, nakikita nila, tayo pala ay mga magulang na talagang dependable. Okay, tingnan po natin ito. Some point to ponder. Nung binigyan po, when God gave Adam limits to his freedom, does it mean he loves Adam less? Mahalaga po itong tanong na ito kasi po, sa inyong pagiging magulang, minsan meron kayong gagawin na desisyon na sa tingin ninyo, i-deprive ninyo ang inyong anak doon sa tinatawag na parang freedom or mga bagay na supposed to be gusto niyang gawin pero nililimitahan ninyo siya. Ngayon ang tanong, are you being cruel as a parent? Kayo po ba'y nagiging malupit na magulang kapag kayong isang bagay na mahalaga ay idinideprive ninyo sa inyong anak knowing na makakabuti yon sa inyong anak? Balikan natin yung question. When God gave Adam limits to his freedom, does it mean he loves Adam less? Nung ipinagbawal ng Diyos kay Adan na huwag kumain ng isang punong kahoy, pero lahat ng bagay ay pwede niyang kainin. Yun ba ay cruelty sa harapan ng sa paningin ng Diyos? Bakit ko po ito tinanong? Kasi yung iba po, hindi nila nakita yung kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos na ang lahat ng bagay ay pwedeng kainin, maliban sa isa. Minsan po may mga ganyan tayong anak. Ang daming mga privileges, ang daming mga advantages, ang daming mga masasabi natin mga bagay na na-enjoy sila. Pero once na nagbigay ka ng isang limitation or pagbabawal, nakalimutan lahat ng mga magagandang bagay ang nakita nila, yung sinusuppress mo siya doon sa isang bagay na yun. At minsan po, problema ito, bakit po? At tulad po ng tanong na ito, may mga tao na hindi nakikita yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos dahil lamang doon sa paglilimit ng Diyos sa isang bagay na makakabuti din naman sa kanila. Imagine niyo para makita mo na ang Diyos ay cruel dahil pinagbawal niya yung isa. Napaka-short-sighted mo pag ganun. Isamantalang ang lahat ng bagay ay pwede mong kainin maliban lamang sa isa.
Eh yung lahat ng bagay na yon, kung gaano man yon karami, kung yun man ay million, what is 1/millions? Tapos dahil pinagbawalan ka sa isa, ang tingin mo, napakasama naman ng magulang ko. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi minsan nga po, halimbawa po, huwag niyo pong isipin na cruelty ito kapag binigyan niyo po ng limit ang inyong anak. Halimbawa po, ngayon, mga kabataan, don't think that it is cruelty on the part of your parents, na limitahan namin kayo sa inyong screen time. Okay, pakinggan niyo mabuti. Ang sabi po ng mga experts, 12 years below, ang screen time allowed is at around 1 to 2 hours. Alam niyo po ba yon? 12 years old below, ang screen time lang po na allowed is at least 1 or 2 hours. Ngayon, kung mahal mo ang anak mo at pinagbawalan mo siya dahil alam mo yung katotohanan na ito, harmful sa kanya yung mahabang screen time. Sa palagay niyo, cruelty para sa inyo yon? O is it an exercise of your love for your children? Of course, sa atin, exercise of love, di ba? Ang tanong, dun sa recipient nung limitation na yun, dun sa anak, okay ba sa'yo anak? Dahil sabi ng experts, dapat kayo ay at least mga 1 to 2 hours lang ang screen time. Ano sabihin ng anak? Willing ka ba? Pakinggan niyo mga anak. Are you willing na sa ngayon, sa inyong time, sa inyong gadget, ay talagang ilimit ninyo ng 1 to 2 hours lang in a day ang paggamit ng gadget. Nung tinuro ko po ito sa Quezon, tiningnan ko po yung reaction ng mga bata. Ang bilis ng, nagtinginan pa yung magkapatid. Pero kung mahal natin ang ating mga anak, alam niyo po ngayon, ang dami na pong nakikitang sakit. Lalo na yung tinatawag nilang focal, nakalimutan ko yung term, pero isang uri ng seizure na dahil po sa sobrang screen time, dahil yung atin palang yung mga bata 12 years old below, yung immune system nila hindi pa ganun kalakas para labanan yung radiation. At dahil patotoo ko sa inyo, yung aming pamangkin na 4 na araw na nasa hospital, lahat ng vitals okay, pero kaya po sinugod doon kasi may seizure manifestation. Eh, hindi naman epileptic. Tinanong ng doktor, kasi 4 days na eh, araw-araw tinitingnan yung yung vitals niya, may lab test. Pasado naman sa lab test. Tinanong, ano yung lifestyle ng anak? Ay nako, hindi na ho natutulog yan kasi cellphone. 11 years old. Nagsi-seizure. Tapos tayo nga, walang tulog, 1 araw, 2 araw, wala pa cellphone yun ha. Walang tulog, iba na pakiramdam natin. Eh yung wala ka pang tulog, tapos may cellphone ka pa, 4 days. Di ba ang hirap po nun? Pero minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa ating anak at yung anak naman nire-revel, nilalabanan niya yung ating pag-curtail ng limits na yon. Kaya pag inagaw mo yung cellphone, mayroong 6 months old sa YouTube or sa Facebook, pagka nanonood yung bata, sayang-saya. Pag inagaw mo, talagang nag-iiyak at naglulupasay. Balik mo yung cellphone, tawa lang uli, parang walang nangyari. So it is controlling the child. Eh ngayon, kung alam natin na masama ang epekto, kung katulad ng Diyos, nilimit niya si Adan, lahat pwede mong gawin. Huwag mo lang kainin yung isang bagay na yan. It is not cruelty. Makakabuti sa'yo. So ganun din sa atin. Hindi cruelty na ilimit natin ang uwi ng ating anak. Anak, huwag kang uuwi ng masyadong late. Gusto ko 10 o'clock, nasa bahay ka na, hirap ng panahon ngayon. Hindi cruelty yun na pagbawalan mo ang iyong anak. Ang dami ngayong white ban. Meron pa rin po mga white ban na nangunguha po ng pogi. Wag lamang po sanang white ban ang makita dyan at nangunguha po ng tulog sa church. Nakasulat doon, white ban, nangunguha ng tulog. Gisingin nyo na yung katabi nyo. Baka makuha ng white ban. Pero yun nga po, kung alam natin na yung ating mga anak, pinagbabawalan natin sila
dahil concerned tayo. Hindi ho yun cruelty. Hindi ho yun ikakapinsala nila. I-exercise natin yung authority. Yes, lalaban sila. Minsan, ano nila yung authority na yun. Pero okay lang. Tayo pa rin ang magulang sa ating tahanan. At kung kumakain sila sa ating tahanan, pinaaral natin sila sa ating pinagkakakitaan, pero kung gusto nilang sila ang masusunod, then sabihin nyo, o sige, ikaw na magbayad, umuwi ka na, o umiwalay ka na dito, maghanap ka na ng matitirahan mo, paaralin mo na ang sarili mo. Total, ayaw mo rin lang namang sumunod dito. Ang gusto mo lang, pagpasok mo, papasok ka, may baon, tapos uuwi ka kung anong oras mo gusto. Ako, minsan naghihintay kami dito, nag-aalala na kami, ano na kaya nangyari sa aking anak? Yung pala, sayang-saya ka doon, nag-swimming ka ako, hindi ako makatulog. Kung gano'n na wala kang pakialam sa amin, pero kukuha ka ng baon, kakain ka dito, ano ka, border? Ang border, nagbabayad. Tapos bibigyan mo ba ako ng sakit ng ulo? Mas maigi pa. Hindi masama yun. Nasabihin natin sa ating anak yun. Kasi minsan, kung hindi natin ito sasabihin, hindi sila matututo. At hindi po ito cruelty. Ito'y pagsasaayos ng kanilang buhay. Kaya nga meron pong tinatawag na parental guidance. Kasi may panahon po na ang mga bata ay kailangan pa ng parental guide. Dahil hindi pa nila kayang mag-decide on their own. Pag kaya na nila, then go on. Pero sometimes, yun nga yung pangalawa, they will test our authority. And lastly, panghuli na po, the child may strain at parents' authority or even rebel against it. Pag sinabi pong to strain, hindi lamang yung number one, shape is parang medyo irritated sila, kahit na mabigat sa loob, sinusunod pa din. Yung pangalawa, china-challenge ka na talaga, itetest talaga yung authority mo, pero pagdating dito sa pangatlo, hindi lang basta i-challenge. Talagang may effort na yan para ipakita na ayaw niyang sundin yung authority mo. To the point of reveling over you. May mga bata na ganyan. Sabi po ng Bible, sa order ng church, ng Bible para sa kabataan, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ang sabi po dyan, obey your parents in everything. Hindi po sinabi dyan, obey your parents when they are right. Ang sabi, obey your parents in everything. Ang ibig sabihin po ng phrase na ito, it has something to do with respecting the authority or office of the parents sa tahanan. Ibig sabihin, kahit na minsan hindi naiintindihan ng mga anak natin, dapat ipaunawa natin na matutunan talaga nilang sumunod sa Diyos at sumunod sa atin bilang paggalang sa authority natin sa kanila bilang kanilang mga magulang. At minsan, hinahamon nila yung ating authority at kung hindi po nila ito, kung hindi sila makasubmit dito, minsan talaga nagpapakita po sila ng defiance at minsan pagre-rebelde at minsan lumalayas pa yung iba. Dahil nag-i-stance tayo at sinasabi natin, ito ang dapat sundin. Kung ayaw mo, umalis ka na. At yung iba talagang ganun ang ginagawa. At kung ganito po ang nangyayari na sa tahanan, ano po ang gagawin natin bilang mga magulang? Well, bilang mga magulang, still, ang kailangan pa rin po natin gawin ay to stand doon sa ating authority sa kanila. Now, bilang mga anak, tandaan niyo po ito, mga anak, may reason din naman minsan ng mga anak na sabi nga, yung kanilang mga magulang ay parang gusto nilang i-disrespect. Kasi may mga magulang na irresponsible para sa tingin nila. At parang yun yung nagiging reason nila para i-disrespect ang kanilang mga magulang. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo, mga anak. Kahit sa palagay nyo, may mga nagagawang mali o parang hindi na magandang role model ang inyong mga magulang, yung tatay o kaya yung nanay, still, ang command pa rin sa inyo ng Diyos is, children, obey your parents in everything. Hindi dahil doon sa kanilang pagiging irresponsible, kundi kaya nyo iginagalang ang inyong mga magulang because inutos ng Diyos, dahil sila ang inyong mga magulang, respect them. The way iniutos ng Diyos sa wives to submit to husband,
Ganon din sa mga anak. Anak, sundin mo ang iyong mga magulang sa lahat ng pagkakataon. Bakit daw? For this pleases the Lord. Kumbaga, kung mahirap sa iyo na parang susundin mo ang Diyos sa kabila na nakikita mo yung pagiging irresponsible, nakikita mo yung mga mali na nagagawa ng mga magulang mo, huwag mong tingnan yun. Ang tingnan mo, when you obey, when you respect, when you submit to your parents, that pleases God, mas mataas na utos yun. Huwag mong lagyan ng lugar na ito yung dahilan ko para hindi ako mag-submit. Hindi mo naman bibigyan ng kaluguran ng Diyos. So submit, respect your parents. Why? Because it pleases the Lord. No matter what, respect your parents in the Lord. Hindi naman ang ibig sabihin nito, ang inuutos na sa iyo talaga, sumpain ang Diyos, ay iba na yon. Pero yung mga bagay na sa tingin mo na bilang anak, kailangan mong sundin dahil magulang mo siya, then sundin mo siya. Kasi yun ang utos ng Panginoon sa atin ng mga anak. Now, sa aking pagtatapos po mga kapatid, it pays to keep the godly order in the family. At makikita po natin yan sa awit 128 verses 1 hanggang 6. Isang magandang larawan ng isang tahanan na mayroong kaayusan ng Diyos. Sabi po dyan, awit 128 verses 1 hanggang 6, and this will be our final scripture for today. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. This is a picture of a family, godly family, who follows the order of God. Ano sabi ng verse 3? Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na babunga. Ayan. Maliwanag po, ang asawa po ubas, hindi po pasas. Ang sabi po, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ibig sabihin, yung fruitfulness sa family, nakikita hindi lang dun sa wife, kundi even dun sa children. Tapos sabi po ng verse 4, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala ng Diyos, nawa ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Verse 6, ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Hindi ka lang magiging pagpapala. Yung kaayusan ng family, when we keep the order of the family, dadalo yung pagpapala mismo unang-una sa ating tahanan. Then even our community mare-recognize yung kaayusan na yon. At ang sabi nga dito sa verse 6, sabi po ng verse 6, ang magiging iyong apo, nawa ay abutin, yung pagpapala mag-flow even doon sa mga next generations. And hindi lang yon, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Magiging pagpapala ang isang maayos na pamilya sa kanyang community, sa kanyang municipality, hindi lang sa kanyang family, even to the nation. Hindi sakit ng komunidad, hindi sakit ng ulo ng kanyang barangay. Kaya yun po yung maganda. It pays to keep the godly order in the family. Pinagpapala ng Diyos ang sambahayan na nasa kaayusan ng Panginoon. Amen? So yun po yung pananagutan natin, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, we are to keep the godly order in our family. At dapat nating tandaan yung kaayusan na inilagay ng Diyos. The husband is under the authority of the Lord, and the husband is the authority over his family. Children, ang pananagutan nyo is to love and obey your parents. Hindi nyo obligasyon na ibalik yung pinaghirapan ng inyong magulang. Hindi kayo hinihingian. Pero ang isang pagmahal na anak, magbabalik ng kusa sa kanyang mga magulang. Pero hindi nyo responsibilidad yan. Kasi minsan may mga anak na parang burden na burden para sa kanyang buong pamilya. Hindi ganun yun. Yun ay mag-overflow.
bilang pag-ibig nyo sa Diyos at sa pag-ibig nyo sa inyong pamilya, kusa na lang nagagawin nyo yung mabuti para sa inyong pamilya. Pero never na nire-require ng inyong family, ng inyong parents, yung responsibilidad na yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.